So, ito naman ang pag-usapan natin ngayon. Kasi mainit pa rin ang balita, mga kababayan, ng paglabas nitong si Sara Duterte Carpio. Ay, wala palang Carpio. Sara Duterte. 'Di ba? Sara Zimmerman Duterte. Di niya pala ginagamit yung Carpio. Ito nga mga kababayan, sa kanyang pong paglabas, sa kanya pong paglitaw dahil mahaba-habang panahon na ito ay nawala sa eksena, no? Lumabas pa nga kahapon yung kanyang tila, sabi ng iba chikinini daw, pero sabi ng iba naman mga kababayan ay naglaslas itong si BP Sara. Sabi naman ng iba baka nagkagoiter. Sabi naman ng iba baka nakalunok. 'Di ba? Sabi ni Gemma Ramirez, si old school ba yan, JNK? Hindi ko alam. Marami kasi sila Ma'am Gemma Diba? Marami silang mga nagsabi ng ganyan Hanggang sa kahuli-hulihan daw. Paano? Paano kasi ganito ang nangyari dyan sa mga yan Diba? Kasi wala na silang, yung mga nagsibagbaliktad na yan, wala nang mahita. Hindi na kaya nilang makasabay, mga kababayan. Kumbaga, etong mga to, talagang hindi naman sila talaga mga maka-BBM sumabay lang sila nung panahon ng ni PBBM na kami pa nga itong talagang nasa kalye nung panahon na yon. 'Di ba? Kami pa yung kinukuhanan ng video. Sila yung umangat yung mga channel, mga inayupak. Tapos ngayon, sila ang malaki ang kinita nung panahon ng halalan. Ako ang kinita ko pinakamataas ko 9,000 nung panahon ng halalan. Tapos mas kumikita pa yung mga nasa bahay lang na nangihiram ng video na kami ay nandun sa labas. Tapos pagdating nito nagbaliktaran. 'Di ba? Talagang mga nakisakay. Going back mga kababayan, ito na nga. Dahil usapang halalan ay nagsalita po itong si BP Sara Duterte na ang unity team daw, mga kababayan, mga ka-GP, ay hanggang noong eleksyon lamang. 'Di ba? Ito po, pakinggan natin. Okay. Hanggang 2022 lang ang unity. Ito ang direktang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kahapon kung buo pa ba ang tandem ng unity team. Ayon kay VP Sara, nagawa na nito ang kanyang purpose na panalunin sila sa halalan. Ang unity team was the tandem during the 2022 elections and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections and then human ang elections nilaog na mi and gapasalamat mi sa ato ang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem ng noong 2022. So the unity team no longer exists afterwards? Are you saying? Wala, we are not candidates anymore. 'Di ba? Maliwanag yung sinasabi natin nung panahon ng Di ba sabi ko dati mga kababayan, the unity team is actually just a coalition. Ito ay samahan o koalisyon ng mga politiko na kung saan gusto po nilang manalo. So kahit sila ay magkakaiba ng kanilang mga ng kanilang mga plataforma, kahit hindi magkakasundo itong mga to, sila ay magkakasundo para parehas manalo. 'Di ba? Lalong-lalo na mga kababayan. Ano nga ba yung sinasabi ko sa inyo dati? Ang sabi ko po sa inyo, etong si BP Sara ay manggagamit lamang. Ginamit lamang niya ang lakas ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Sinabi niya dati na ang may hindi ako tatakbo kasi 'di ba? Ang gusto nila magpresidente at ang gusto nila mag-vice president si Bongo. 'Di ba? Yan ang gusto nila maging tandem dati. Pero sabi ni Sara Duterte, mga kababayan, ang nakikita ko
na meron lang talagang nararapat na maging presidente ay si Apo BBM, yan ang sabi niya. At siya lang ang may karapatan, siya lang ang may karanasan, at siya lang talaga ang may kakayahan na maging presidente. Kaya ako ay magpapasakop, ako ay magiging vice president ni Apo BBM. Doon pa lang nabudol na tayo mga ka-GP. Bakit mga kababayan? Kasi the purpose naman talaga ng magpapailalim, di ba? Magpapasailalim ni BP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos. Talaga naman alam na alam nila, kaya nga hindi po ito tumakbo bilang presidente dahil alam niya na baliktad talaga sila. Na sila ay dadamputin sa kangkungan kung sakasakali na sila ay tumakbo bilang presidente at kalabanin si Pangulong Bongbong Marcos. Remember, mga kababayan, nagkaroon ng pagkakataon, maraming beses kami napunta sa ibang lugar. Magkaibang lugar yung kay PBBM at kay BP Sara, at meron din na sila ay magkasama. Mapapansin po natin mga ka-GP na yung lugar ni PBBM ay napakaraming tao. Ang daming gustong dumalo, ang daming gusto makipagkita, ang daming gusto na makita at makipanayam at maabot man lang ang kamay ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero itong si Sara Duterte, on the other hand, mga kababayan, nakita po namin na itong taong ito, di ba? Lesser po, napakakonti ng mga tao na nakikipagkita o mga uma-attend sa kanyang mga rally. At magiging napakarami lamang nito kapag kasama si Pangulong Bongbong Marcos. At ang matindi, mga kababayan, kaya sinasabi ko na manggugulang at talagang manggagamit ang mga taong ito, na talaga naman ito ay totoo at marami ang makakapagpatunay na itong sila BP Sara ay hindi tunay na kaalay, hindi tunay na kakampi. Bakit? Pag sila po ay magkahiwalay ni Pangulong Bongbong Marcos ng rally na pupuntahan, hindi niya po isinisigaw ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos na aking presidente. Bagkus, kanila lang pangalan ang kanilang isinisigaw dahil may mga lugar na iba po ang kanyang katandem. Ang kanyang katandem ay yung mga kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos na presidente. Kagaya po sa Bicol, mga kababayan, iba rin po ang katandem doon ni BP Sara. Hindi po si Pangulong Bongbong Marcos. Dito sa lugar ng Paranaque, mayroon din lugar dyan na pinuntahan nila na nandoon kami mismo. Iba po. Although hindi man nila binabanggit yung kanilang presidente doon, pero makikita natin yung poster na nakapaskil ay iba pong presidente, mga kababayan, hindi si Pangulong Bongbong Marcos, pero ang vice president ay si BP Sara. Kaya nga, pag sila ay nagsalita sa stage, ay hindi po nila binabanggit. Kahit yung mga kasama niya, hindi binabanggit ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa totoo lamang, wala pa akong napuntahan na rally ni PBBM na kahit wala po si BP Sara ay hindi niya binanggit ang pangalan ni BP. Always po yan, binabanggit niya na ang kanyang BP ay si Sara Duterte lamang. Yun ang pinagkaiba ng mga taong ito na mapagsamantala at talaga naman pinaglaruan ang taong bayan. Although, yun ay nagagawa ng politika. Normal naman na sa kanila yun, mga kababayan. Nagamitin nila kung sino ang taong mas malakas para lang manalo. At syempre, kaya nagpailalim itong si Sara Duterte. Alam natin ang kanyang purpose. Dahil sa ICC, yan ang unang-una. Pangalawa, magkaroon sila ng pwesto sa gobyerno. Bakit sila, GP? Dahil, sabi nga ni Duterte, BBM, may regalo ako sa iyo, yung aking mga gabinete. Alam nyo ba na gusto pala ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magkaroon ng matataas na posisyon pa rin sa gobyerno ang kanyang mga gabinete? Nagkataon lang, mga kababayan, na kahit itong si Sara
ang dapat ay DND pero hindi pinayagan. At yung ibang mga tao ni Duterte ay hindi nakuha yung mga pwesto na gusto nila. Kaya ngayon ay kinakalaban nila si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung sinasabi nila ang nagsimula ng kaguluhan ay si Pangulong Bongbong Marcos, si Speaker Martin Romualdez, maling-mali kayo doon. Diba? Overacting lamang yung ginagawa ng mga ito nung sila po ay nabisto sa confidential funds at doon sa pag-alis kay Gloria. Diba? Kay Gloria Macapagal. Alam natin na walang laban talaga ito. Ang tapang magsalita, mga kababayan. Sa kanya bang pagsasalita ngayon na ang Uniteam ay noon lamang eleksyon at ngayon ay hindi na eleksyon? Ito ba ay pagdideklara na ng giyera? Palagay ko, mga ka-GP, ngayon na nagsasabi na siya, talagang itong taong to, lumalabas na ang tunay na kulay na ang Uniteam talaga ay pinaglaruan lamang nila. Ang Uniteam na yan ay hindi naging totoo. Sabi nga ng isang abogado, 'di ba? Sabi pa ng isang abogado abogado rin to, si Attorney Barry Gutierrez. Ang sabi niya, mga kababayan, 2 punto lang. Una, gamitan lang at pambubudol ang kunwaring Uniteam noong eleksyon. Galaw trapo, hindi prinsipyo. Tama naman eh. 'Di ba? Galawang trapo, hindi prinsipyo. Kumbaga ito, nakisakay lamang sila doon sa magandang barko ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil alam nila, mga kababayan, makakarating sa finish line. 'Di ba? Makakarating sa finish line itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ginamit nila ang pagkakataon, mga kababayan, na talagang sasabay at sasabay sila. Sasabay sila sa sagwan, sasabay sila sa agos. Ayan. Pangalawa, sabi pa ni Attorney Barry Gutierrez, kung wala naman palang totoong unity, bakit nandyan pa siya sa DepEd? Nakikinabang? Hindi nagtatrabaho? Diba? Ibang tao na to, Lenny na to, mga kababayan. Pink Dilawan. Attorney Barry Gutierrez. Nakikita nila, tama. Wala naman palang unity. Bakit nandyan pa siya sa DepEd? Umalis na siya sa DepEd. Dahil, mga kababayan, ganito lamang siya alter ego. Diba? Alter ego. Kumbaga kasama na siya sa pamilya ng presidente kasi cabinet members o one of the cabinet member. Pero, mga kababayan, the mere fact na ikaw ay nagsasalita that you are not in the Uniteam anymore, di ba? You are not acting or you are not in a unity anymore. It is mean na talagang, mga kababayan, hindi ka nakikipag-unite, hindi ka nakikipagtulungan sa gobyerno natin. Diba? Sana man lang kahit wala ng unity, diba? Nakikipagtulungan ka pa rin sa proyekto o project ng ating gobyerno, kung ano man ang talagang pwede mong itulong sa gobyerno dahil ikaw ay nasa gobyerno pa rin naman. Diba? Sabi ko nga, alter ego ka. Part ka ng pamilya ng presidente dahil you are one of the cabinet member. Pero mas pinahahalagahan mo yung di sana hindi ka na lang nagsalita. O kaya naman sinabi mo, oo, wala nang unity, tapos na ang unity nung panahon ng eleksyon. Pero I'm still here being the Vice President, or kahit wag na lang the Vice President, being the DepEd Secretary, diba? I will cooperate para sa ikagaganda at ikakasagana, diba? Ikauunlad ng bansa natin na to. Dapat ganun. Mga kababayan, hindi. Nilagyan niya na ng period.
Sabi niyang ganon, ang unity team was a tandem during 22 election and we are not candidates anymore. May period na yon, mga kababayan. Tinapos niya na doon. Para sa akin, yun naman pala, tama si Attorney Barry Gutierrez, na sana wag ka nang mag-stay dyan. Nakikinabang ka sa DepEd dahil may malaking pondo. 'Di ba? Patay gutom ka dyan. Kasi alam mo, sa mga susunod na taon, tatakbo pa rin ang mga Duterte at magagamit nyo yung pondo dyan. Diyos mio Marimar. Uy, sabi ni Pultak is kalbo, di ba? Ay, dito yun. Walang buhok dito. Watching from Tabuk, KSA, habang nagda-drive, napintas nga rabi dita Pinas, kabsat, siya kamit lang jay, tracker Pinoy kabsat. Ay, oo nga, yung kanina. Kala ko talaga Tabuk doon Tabuk sa norte. Ma'am Norma Ordonio at kay Ma'am Gloria Rodriguez Shebert at kay Ma'am Morales Milet, siya pala ang manggugoyo, 'di ba? Sara resign. Mag-resign na sana kung 'di ba, Ma'am Alin Arsenas, yung sinasabi ni Barry Gutierrez, wala na palang unity team 'Di ba? Bakit nandyan ka pa? Samantalang kitang-kita na natin talaga yung ties niya. Wala talaga siyang pakikipagkaisa dito lang sa bansa natin, mga kababayan Yung kanyang mensahe nung Independence Day, 'di ba, sabi niya magkaisa tayo, magtulungan. Walang ganon. Dahil kung may pagkakaisa at pagtutulungan, hindi niya sasabihin ito Or yung simple lang na sagot, oo, wala nang unity team because the unity team was a tandem during 22 election and we are not candidates anymore. But dapat laging may ganon. Pero as DepEd Secretary ako ay makikipagtulungan pa rin sa ikauunlad ng bansa natin, sa proyekto ng Pilipinas, sa proyekto ng administrasyon na to. Pero wala tayong naririnig na ganon. 'Di ba? So talagang mga kababayan, panggagamit lang talaga ang ginagawa ng mga to. Palagay ko, sana makahalata na si Pangulong Bongbong Marcos. Sana, mga kababayan, palitan niya na ang DepEd Secretary. Kung siya nga ibinigay niya yung pagiging DA Secretary sa iba, siguro naman, mga kababayan, mas may karapatan tayo na mamili. 'Di ba? Hindi man tayo makapamili, pero mas gugustuhin natin na mag-resign na si Sara as DepEd Secretary. Sabi nila matalino, nasa na si Nimar, nasan ka na? 'Di ba? Matalino sabi mo kay Sara Duterte. Ito ba yung matalino, mga kababayan? Kasi sabi ko, hindi mananalo si Sara Duterte kahit anong gawin natin. Kaya nga siya nagpailalim kaya PBBM. Ito lang kasi ang alam niya So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that that speech was composed.
di ba? Yan lang yung kaya ni Itok-Itok pag tipong biglaan, mga kababayan, ambush interview. Kaya nga bali-balita ko, etong si Itok-Itok, ayaw niya magpa-ambush interview kasi kung ano-ano ang nasasabi. Remember, mga kababayan, etong ambush interview na sa kanya to, hindi siguro siya sigurado. 'Di ba? Sumagot na lang siya ng basta-basta. Sabi ni ni Ma'am Yani, wala ba siyang political advisor? Ang political advisor naman, mga kababayan, eto, siguro na pagsasabihan siya pag nag-uusap-usap sila. Kaya lang, pagdating sa mga ambush interview, ayan na, lumalabas ang tunay, Itok-Itok. Di ba? Yun ang nangyayari. Kaya nga itong sabi ko nga sa inyo, may nababalitaan ako, maraming beses na si Itok-Itok daw, mga kababayan, talagang pinipigilan daw nila. Talagang kumbaga, mga kababayan, pag alam nila na may mga ambush interview, ito po ay hinaharangan. Diba? Hindi po nila pinapayagan. Kung minsan nga daw kinukulong sa isang kwarto O kaya dinadaan kung saan. Diba? Para hindi makita at hindi ma-ambush ng mga interviewer itong si Itok-Itok. So yung ginagawa na yan, mga ka-GP, mahiya na siya, no? Mahiya na siya sa kanyang mga pinagsasabi. Dahil wala naman palang unity. Diba? Alam ko wala nang unity. Pero we're talking about the unity, mga kababayan. The unity dapat ay maging continuity yan. Diba? Maging continuous yan ng kumbaga ng mga sabihin natin, inihalal natin. Hindi man sila magkasundo, but at least at the end of the day, sana para sa ikaiuunlad ng bansa natin, para sa ikaaangat ng bansang Pilipinas at makilala tayo sa ibang bansa, ay magkaroon man lang ng unity kahit na doon lamang sa gawa at hindi doon sa kanilang mga pangapangalan. Di ba? Grabe itong mga to. Ay nako, mga kababayan. Oy, nandito rin pala si Ma'am Cheryl Santa Maria. Shoutout po, at kay Sir Edward Porlahe. Shoutout po sa inyong lahat. Okay lang yung mga late. Walang problema dyan, mga kababayan. Wala akong magawa Hindi ako makapag-live dun sa kabila. Kasi sabi ni YouTube, kailangan linisin ko daw yun. Baka mamaya habang nagla-live tayo, nakakagawa pa ako ng kasalanan. 'Di ba? Kaya dito na lang muna ako magtiyaga. Mag-ipon ako dito ng 4,000 watch hours. Okay? So anong masasabi nyo, mga kababayan, doon sa mga statement ni Sara Duterte na ang Uniteam daw was only a tandem on 2022 election. So ngayon, wala na yan, mga kababayan. So ibig sabihin, after the election, we saw them chatting, we saw them laughing. Yun ay pagpapakitang 'di ba? Kumbaga